Billboard Philippines. On this episode of Billboard Philippines Volumes, we have Shanty Dope on the show today. He talks about how he started, his first memory with music, and how much Glock 9 has made an impact on him today. All this and more as we turn up the volume on Shanty Dope. Billboard Philippines. Yes, welcome to Billboard Philippines Volumes, where we turn up the volume on your favorite artist stories. And today, we are with one of the most powerful and distinctive voices in Filipino rap. Starting his journey at only 16, he's become one of the most defining figures of his generation. A lyricist, hitmaker, and now the founder of Young God Records, championing a new wave of artists in the scene. His music has crossed borders and industries, from collaborating with major brands through his hit Maya to making history with Amats, the first Filipino song ever featured in a Marvel series, a global sensation that broke into the top 10 of the Billboard World Digital Song Sales charts. With billions of streams across his ever-evolving catalog, he stands as a testament to how far Filipino hip-hop has come and how much farther it's destined to go. Please welcome the one and only Shanty Dope. Yeah. Yo, what's up? Shanty Dope in the house, yo. Yeah. Yeah, we've been super excited for this interview and thank you for making time today. I guess let's just get right into it. Something like to do in this show is we like to take it back to the past for a second. So take us to the very beginning. What is your first memory with music, like ever? Mm, bata pa lang kasi ako, may mga memories ako nung mga 5 years old ako nung nandun ako sa father ko sa Blooming Treat. Kasi yung mga naalala ko sa bahay namin, laging tambayan siya ng mga tropa ng tatay ko, Yeah. mga kaibigan ng father ko, nila Kuya Clamsy, yung producer ko. Yung producer ko kasi uncle ko siya, kapatid siya ng father ko. So may memory ako ng bata ako na ang daming tumatambay sa bahay, tas nag lagi ko naririnig yung mga foreign rap na booming, na yung na uso nung mga panahong yon, sila 50 Cent, Yep. Nelly, Yeah. Eminem, Mhm. gayon. Kaya Mga 2000s talaga. 2005 ganun, may memory, yun yung mga memories ko. Kaya um ayun, 'pag binabalikan ko yung mga era ng 2005, ayun yung mga naalala ko, yung mga sound trip ng father ko, nila Mhm. Kuya Clamsy. And ayun, nung na-discover ko yung Flip Top, yung rap Yeah. battle, ah, sobrang nagalingan ako kay Looney. Yes. Nung 2010, mga 9 na ako. Dun ako nag-dig nung Tagalog rap. Si Looney yung sobrang inaral ko nung mga panahong yun. Mhm. Mga 9 years old pa lang ako. Minsan ngayon binabalikan ko siya. Isipin ko, parang 9 years old ka, sound trip mo, Looney. Yeah, Parang yeah, ganun. yeah. Lumaki rin kasi ako nung kinuha kasi ako ng mother ko sa airpods ko, sa tatay ko. Mhm. Napunta kami sa lugar na sobrang ghetto talaga. Yeah. Streets talaga, eskinita, ganun. Tapos laging sa kalsada, araw-araw may mga nagpapatugtog ng rap, Mhm. hip hop, ganun. Tas ayun, pero nung na-discover ko talaga si Looney, yun yung inaaral ko, eh. And nung kasi nilayo ako ng mother ko sa airpods ko nun, eh, nagkahiwalay sila, eh, ng Yeah. tatay ko, eh. Nagkita ulit kami ng tatay ko, mga after 3 years, mga ano na ako, 9 years old na ako. Tas Wow. ayun, nataon na yung producer ko, si Kuya Clamsy, uncle ko, siya pala yung producer ni Looney. Eh, sobrang idol ko si Looney nung mga panahong yun. Sabi ko, "Kuya, Yes. gusto ko siya makita ng personal." Ganun. Mhm. Ayun. Ah, nung bata ako, sobrang hilig ko talaga sa lyrical rap. And may mga memories ako na tuwing umaga, sina-sound trip ko lang yung CD ni Looney na binigay sa akin ni Kuya Clamsy Yeah. dati. Tuwing umaga yun, hindi ako pinapagalitan ng airpods ko. Siguro nakikita rin nila yung future ko, na posible rin akong mapasok sa music industry, ganun. Yun. Pero
sobrang solid lang din 'pag binabalikan ko yung mga memories nung mga Y2K era, mga Yeah. 2005, yung era nila 50 Cent. Mhm. Sila talaga yung mga naririnig ko nun, kasi yung bahay namin ang daming mga nakatambay na hip-hop, lahat mga nakaporma, lahat naka-red, Exactly. mga Bloods, mga Yeah. nakatambay sa bahay Yeah. namin, gano'n. Ta's ayun yung mga naririnig ko lagi. So, nung lumalaki ako ta's dinig ko yung mga era na yun na sobrang nostalgic nung pakiramdam Nung sa time. akin, na parang bumabalik ako sa Blooming Treat nung mga panahong sa street kung saan ko naririnig yung mga era na yun nila Fifth. It really makes sense, everything you're saying, because at such a young age, you were surrounded by a lot of music, a lot of culture at the same time. You were seeing the culture from your friends, from your family, but at the same time, you were going through a lot as a child as well. Like your parents also separating, also being so into lyrical rap, that's storytelling. So your story was really starting, and you were like wanting to tell your story as well. Oo, kuya, tas yun talaga nung lumabas yung Flip Top, yung battle Yeah. rap sa Pilipinas, sobrang na-hook talaga ako dun. Tas kinakabisado ko yung mga lines nila. May memories pa ako, nakikipag-battle rap ako sa tapat ng bahay Yes. namin. Tas naabutan ako ng mama ko galing office. So, Mm. piningot yung tenga ko pa uwi. Kasi naririnig niya ako, nagmumura ako. So, Yeah. ah, ang kulit lang din 'pag binabalikan ko yung memories, Tas parang bata pa lang ako, gusto ko na maging rapper talaga, Mm. Ah, nataon din na ano, yung family ko, lahat musician din, Mhm. karamihan. Yung father ko ano naman siya, yung work niya dati acoustic band, Yeah. gabi-gabi sinasama niya ako sa mga gig niya, gano'n. Music's always been a part of your life, Hmm, just ever since the start. But then what you were surrounded by was rap and storytelling, and that's what you were into, and that's what you became. hmm. That's amazing. I guess I'd like to take it a little bit further from your childhood now going into when you met Sir Glock 9, Miss Thea, getting into the very beginnings of the Asentada family. Hmm. How did that all start, and what is your relationship with them? Hmm, unang na-meet ko si Sir Glock sa music video ng Hoy, yung Mm. nung nagkita ulit sila ni Kuya Clamsy, kasi parang matagal silang hindi nagkita, naging busy si Sir Glock, Yeah. si Kuya Clamsy, hindi na rin siya masyado naglaan ng oras sa music. Mm. Parang yung work niya nun call center na lang siya, Got it. gano'n. Tas ayun, nung nalaman ni Kuya Clamsy na nagra-rap ako, naglaan siya ng oras sa akin. Ginawan niya ako ng beats, Yeah. tinulungan niya ako gumawa ng EP. Mm-hmm. Ayun, tas sinasama niya ako sa mga underground gig na Mhm. sakto rin sila Kuya Looney, sila Ron Henley, sila Abra. Lagi Yeah. silang may mga event nung mga panahon nun, yung parang, B-side. oo, sa Sagiho. Sa Yeah, Sagiho Sagiho yung din eh. The More The Merrier, Yeah. gano'n. Nila-line up nila ako, gano'n. Tas nung nagkaroon ulit, nung kinausap ulit ni Sir Glock si Kuya Clamsy, parang random lang, parang hindi kasi nagpapalit ng number si Kuya Clamsy. Okay, yeah. Oo. So tinawagan siya ni Sir Glock na gustong magpa-produce ulit ng beat sa Mm. kanya. Nagkaroon sila ng ulit ng connection, gano'n. Tapos nung panahon yun nagra-rap na rin ako. Tas ang galing din. Tas kasi nung may kanta ako sa underground na merong pay homage sa lumang lyrics ni Sir Glock, Parang ginawa ko siyang chorus. Yung title, Anong Sabi Mo, ginawa kong chorus yung line ni Sir Glock sa kanta nila ni Denmark and Mm. Decoy. Ay, Denmark, basta yung title Takbo, gano'n. May Okay. lyrics si Sir Glock yung parang ano, na,
nababalutan ka na magagarang damit, palit ka ng palit, pero di ka naman malupit. Parang ganun. Parang ginawa ko siyang chorus. Yeah. Ginawa ko siyang chorus. Para makinig ka sa mga sinasabi ko. Anong sabi mo? Sige. Line ni Sir Glock kasi yun. Mhm. Nag-pay homage ako sa kanya. Tas nasabi sa akin ni Kuya Clamsy na narinig raw ako ni Sir Glock. Umabot Wow. raw yung How did you music ko feel sa like kanya. when you knew that? Para akong kinikilig talaga na kuya. Yeah. Para akong kinikilig para akong sinagot ng crush mo nung high school yung parang ganon. Kasi iba kuya, Glock 9 yun. Tas, Exactly. It's Glock 9. tas pag naririnig ko yun, sobrang napaproud ako sa sarili ko and ah, parang mas na-inspire akong i-impress si Kuya Clamsy, yung producer ko na nagtiwala sa akin nung simula pa lang. Kasi sinasabi niya sa akin, uy, sabi ni Glock, magaling pala yung pamangkin mo, yung i-ano kaya natin sa Universal Records yun. Yeah. Natin, nung naano ko yun, nagkakaroon na ako ng pag-asa na yung gutom ko sa music. Kasi nung bata ako, hindi ko pa naiisip yung music business, yung business side Yeah. niya. No one does. Gusto ko lang gumaling sa songwriting. Exactly. Oo. Gusto ko lang gumaling. Pinakilala ako ni Sir Glock sa Universal Records. Nung unang meeting namin, hindi ako makapaniwala. Kasama ko pa buong family ko, sila mama, yung mga Wow. kapatid ko. Sandro, si Sir Glock, si Miss Thea. Parang nakaka-proud rin na naglaan sila ng isang araw para sa akin nung Yeah. nung nagsasign ako ng record Mhm. deal. Tapos ayun. May yung mga memories ko nga nung radio tour ng Nadarang. Yes. Hindi pa siya sikat nun eh. Meron kaming isang araw na radio tour, iba-iba. Wish Bus, sa iba-iba. Tas habang nasa van ako, iniisip ko, ba't kaya sila naglalaan ng oras sa akin? Gagana ba kaya talaga to? May mangyayari ba talaga? Kasi parang hindi ako makapaniwala rin Yep. eh. Parang totoo na ba talaga? Mhm. Kasi naglalaan talaga sila ng oras isang araw na iba-ibang radio station inaano namin. Tas ayun, alam ko isa rin sa naging dahilan ng pagsikat nung Nadarang nung Wish Bus performance eh. Yeah. Isa rin eh. Kasi That's true. nung after i-release nung performance ko sa Wish, first time ko ma-experience na yun, may nagpapa-picture na sa akin. Ganun. Wow. Yes. Yun. I mean, thinking back and it just sounds like going from the beginning of the story, you're saying music was all around you. This is all you ever wanted. And then having that day in the Universal Records, knowing that they were supporting you, your whole family behind you supporting you, Glock 9, Clumsy, Miss Thea, everyone was there behind you saying, we're here for you. We want to see it happen. It just must have felt, life changing at that moment. Even before the songs would hit, you knew that there were so many people around you that wanted you to win. Tapos, naalala ko nga nun eh, yung parang nung magsasign ako ng record deal, yung tingin sa akin ni Sir Glock sa mata nun, parang nagsasalita siya, parang may sinasabi, parang ang lalim ng, parang handa ka na ba? Parang gano'n eh, parang, siya, parang kasi, parang, nung huli ko lang rin na-realize nung mas nakilala ko yung industriya na Yeah. to, parang may mga iba-ibang struggle din, may Yeah. parang may pakiramdam na lahat all eyes on you, di ka Yeah. pwedeng magkamali, ganun. Mhm. Nung bata ako, hindi ko naiisip Yeah, yun eh. definitely not. Pero nung panahong yun, parang ganun yung sinasabi sa akin ni Sir Glock. Tinitingnan niya talaga ako sa mata ng parang may sinasabi siyang malalim nung magsasign na ako ng record deal. Ang bilis lang din, 16 lang kasi ako nun eh. Yep. Let's go into that for a second. I mean, you started way before 16, but you signed at 16. Signing at 16 and now being 24,
you've done so much in your career in 8 years, but you're still so young. Like, if we think about it, you're still so young and still have so much farther to go. How does it feel to pretty much have already lived like a lifetime in the rap game at this point? Um, Siguro sa ano rin, parang ang bilis din ng nangyari. Parang kasi 14 ako nag-aral mag-songwriting, tas Mm-hmm. 16 nag-sign agad ako. Yeah. So, nung mga panahong yun, hindi ko talaga naiisip yung business side. Gusto ko lang gumaling yung pen game ko, Mhm. gumaling ako sumulat, tas hindi pa ako sigurado kung mag-aaral ako or ano. Kung may hit song na ako, nakatira pa rin ako sa mother ko, Yeah. ganun. Tas ayun, ah, yung ano ko ngayon parang habang nung naka-perfect ko na yung skills ko, nung nakuha ko na yung skills na gusto ko sa songwriting, Mhm. gusto ko na makuha yung akin sa music business, eh, yung Yes. gusto ko na alam mo yun, parang so dun bumabalik yung gutom ko, eh, kasi 'pag nakikita ko yung mga rapper sa Amerika, yung mga rap money nila Exactly. grabe talaga. Exactly. Yung sports car, 'di ba, Mhm. parang Mhm. jewelries, Yeah. iba-iba, 'di ba, parang gano'n ayun yung nagpapagutom sa akin ngayon na kailangan mangyari na sa Pilipinas 'tong ganito. Parang sakto, ayun, ayun yung nagpapabalik ng gutom ko. Kasi dati nung hindi pa ako marunong masyado gumawa ng chorus, Mhm. si Kuya Clamsy bibigyan niya lang chorus, ako gagawa ng verse. Ng verse, yep. Ngayon na-perfect ko na yun 'pag lumapag ako ng studio, lagi ako may magagawang isang kanta or ano, dalawa, gano'n. Basta hindi ako aalis ng studio nang wala akong nare-record, gano'n. So, nung na-perfect ko na yung skills ko, ngayon parang gusto ko na alam mo yung gutom na gutom ako, eh. Yeah. Hindi nawawala yung gutom ko sa hip-hop, eh, na dahil na gusto ko pa pakitaan yung fans ko ng mas matinding Shanty Dope pa na That's it. gano'n. Let's talk about that for a second because I love that. I mean, I think a lot of artists need to understand that the first thing you need to perfect is the music. And a lot of like spending time to get really good with your pen game and perfecting how you make your music is so important because the next step is the music business side. And I think that's where you're at right now. So let's talk a little bit about Young God Records because that is your next step. You have a great and amazing solo career, but you're also bringing up a new generation of artists and starting a whole collective for rap that's doing amazing. Tell us more about it. Ah, yung Yagad Records nasimulan namin siya ano, eh, pandemic, gano'n. Mm. Tas sobrang inspire ko rin sa record label ni Puff Daddy, yung Yeah. Bad Yep. Boy Records. So sabi ko parang yung Young God puwede siya maging bad boy, kasi katangian siya ng hip ng ng hip-hop, eh. Parang Mhm. katangian siya ng tao, bad boy, Young God, gano'n. Tas ayun, nung panahon kasing yun, si Hail Mary nag ano na rin siya, nagsusulat na rin siya ng mga verse. Pero nung mga panahong yun puro gangsta rap yung mga inaano niya. Yeah. Pero sinasabihan ko siya, minsan, eh, pero nung mga panahong yun na, "'Di gawa tayo ng ano talaga, ng pang-market na kanta." Kasi ngayon Exactly. na-realize ko may mga gano'ng kanta, eh, na, 'pag narinig mo parang, ito kukuha lang ng pera 'to kasi kunyari parang kasi meron 'di ba yung passion project na sobrang gusto mong ilabas pero hindi pa maiintindihan ng masa. Ako may Yeah. gano'n ako, eh, may sobrang hardcore na rap na Yeah. ano, kaso alam ko 'pag ni-release ko 'to hindi pa maintindihan, eh, gano'n. Mm. Tas ayun nung panahong yun si Hail Mary nag-aano na siya, tas may mga tropa rin ako na down din sa'kin simula nung umpisa, sila Buddha Beats, Yeah. Day ayun din, ones. mga day ones ko. Yeah. Tas tinulungan ko sila kasi ako nasa Universal Records, hindi ko alam paano ko sila kung saan ko sila ilalagay sa ano,
kung saan ko ilalagay yung mga piyesa nila ng music. Mhm. So yun, ginawa namin yung Young God. Tas nirepresent lang talaga namin ng solid kasi um, ano rin eh, parang kaya rin siya naging Young God kasi siguro ano rin, dahil may impluwensya ako ng Hindu eh, ng Hare Krishna eh. Parang naniniwala kami na ginawa tayo ni God sa image niya eh, kung ano tayo. Yes. So, parang tayo yung young version ng God, parang Mhm. gano'n. Ayun, tas sobrang inspire ko din kasi sa mga 90s na collective sa Amerika, Wu-Tang Clan, Bone Yes. Thugs, Yes. gano'n. Parang ang sarap din eh, sarap din ng gantong trabaho eh. Parang gagawa ka ng isang karakter sa parang GTA siya. Gagawa Yes. ka ng isang karakter na papalakasin mo yung skills, Mhm. paparamihin mo yung pera, gano'n. Mhm. Ayun, marami rin akong plano para sa Yanga din. Sobrang proud ko sa mga nangyayari sa kanila kay Hail Mary, kay Buddha Beats. Si Buddha Beats kasi yung isang artist namin, ang ano niya, inspiration niya sila Pusha T Yep. sa Amerika, Yes. sila Jay-Z, yung mga Yes. panahong West Side Gun. West Side Gun, yung Coke Rap, Yeah, 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 yeah. ganun yung inspiration niya. Pero nung ano ko kasi, isang beses kuya, nung na-rehab ako, na-rehab kasi ako na 5 months. Mm. Ah, may memories ako dun kuya, ang kulit. Mm. Tumakas ako ng rehab kasi nakakita ako ng chimney sa CR. Yeah. Sinakyat ko, tapos nakalabas ako, tumakbo ako ng labas, tapos pinaano nila ako sa mga nandun sa sa amin. Uy, prospect yan, si Shanty Dope yan, ano yan, dito yan sa rehab, ganun. Tapos pinosas nila ako, tapos nakaposas ako, binalik ako sa kwarto ko, nakaposas ako. Tapos yung nagbabantay sa akin na security, Mm. kinakanta yung kanta ni Hail Mary, tsaka ni Buddha Beats. Oh my God. Sabi ko, tapos tinanong ko siya, Kuya, sikat na ba sa labas yan? Sabi, wag ka na lang maingay kasi bawal namin sabihin. Bawal kasi yung mga war stories doon kuya sa rehab eh. Tas proud na proud ako paglabas ko yun, si El Mary, bowling na, dami ng Yeah. pera. Yeah. Tapos nagulat ako si Buddha Beats yung verse niya kinakanta ng Yeah. mga ang sa isip-isip ko na mga hindi naman to taga Manila, taga probinsya sila pero naririnig nila si Buddha. Exactly. Sobrang proud ko nung paglabas ko lahat sila na may diskarte na gumagana na yung rap sheet nila, yung Mhm. mga piyesa nila ng music. Sobrang nakaka-proud kasi ang tagal ko rin inaantay. You've been waiting Ang on tagal it. ko sila inaantay. Kailan kaya to si El Mary? Ang tagal eh kasi tas ayun ba minsan late yung mga solid na record. Late lang siya nagiging hit after Yes. 3 years, Yeah. 2 years, Mhm. ganun. But that's the thing. Good music will always be good. Mm. Na as long as you're making music that's true to you, that you care about, that you've planned and you put it out, it doesn't matter when it's gonna hit because you're making a catalog. A lot of artists don't realize how important their catalogs are. Mm. And I think that's something that I'd like to jump into right now with you as well because you've had so many releases. 8 releases this year, I think. Ang dami nga kuya. Yeah, Iba-iba a eh. May lot. lyric vid, may music. You've been so consistent with releasing music and you have a catalog of albums and singles from your past years, 8 years over your career. Mm. It's brought you also to the top level because not only have you made hits that went on the charts this year, but you've also had a catalog that's kept you at the top forever. So knowing this, how important to you is consistency in putting out music? Do you think like, okay, I need to wait for this song to come out, or do you like, let's release it, let's put it out, game? How do you go with it? Siguro ako, nag-iipon lang ako ng maraming music eh. And ang lagi kong mindset, ang gusto ko lang i-impress yung mga homies ko, yung mga kaibigan Yes. ko. Gusto ko rin silang, wala na akong sasabihin ng fans, basta ng kung fans or kung ano man. Pero pag nagustuhan ng mga tropa ko yan, nila Hail Mary, ng Young God, ibig sabihin parang sure ball ako dito. Because they got ganun. the taste. Oo. Yeah, yeah.
Gano'n. Tas nag-iipon lang ako ng maraming music na may iba akong nare-record na minsan may doubt ako kung gagana or hindi. Mm. Tinatabi ko lang din siya. Pero minsan ayun pa yung nagugustuhan ng record label na gawan nung nakaraan nga gusto raw gawan ng Universal Records yung isang record na nagda-doubt ako na parang minadali ko lang kasi yung record. Sabi nila gusto raw nila gawan sabi ko galing din. Ah, sa ngayon habang nasa record deal ako, habang may record deal ako sa Universal, sila yung nagpaplano kung kailan ko i-re-release eh. Mm-mm. Pero minsan ako na yung naiinip eh, na gusto ko na ilabas to, gusto ko sana hangga't maaari may music video lahat, Yeah, gano'n. yeah, for sure. Parang mga release sa Amerika yung nagpapabaha sila ng madami hanggang ngayon. I guess another one I'd like to say is that you are a top artist for this year of 2025, and you've seen Filipino hip hop evolve from when you started to where it is now. But what can you say is like the main difference right now in Filipino hip hop, like from when you started to right now? Hmm, yung solid ngayon kasi ah, meron na siyang may yung business side ang sarap na laruin eh. Parang Yes. may pera na talaga siya. May Yes. pera. Oo. Hindi tulad nung dati na tas nung mga panahon dati ang mga rapper lang talaga na tinatangkilik. Francis M, Andrew E, Glock 9. Mm-hmm, mm-hmm. Ngayon ngayon sobrang dami. Minsan sobrang random lang may mag-hit song na Yeah. good music, gano'n. Sobrang solid rin kasi parang dati tingin lang mga tao sa rap baduy, parang Yeah. gano'n. Parang 'pag nakita ka sa personal, "Yo, sample naman diyan," 'di ba? Parang Exactly. kaya ngayon parang gusto ko rin baguhin yung game na ng parang 'pag nakakita sila ng rapper parang gusto ko parang rockstar nilang Exactly. na Exactly. na mga bowler, maraming pera, gano'n. Kaya ayun, kaya gusto ko rin talaga makagawa ng mga game changer na music talaga na 'pag narinig ng mga fans and ng mga next generation na aaralin din nila yung blueprint na yun, parang gano'n. Exactly. Kasi ako gano'n din eh, inaaral ko din yung mga lumang blueprint eh, nila Glock 9, Looney, Mm-hmm. Smugglers, Ron Henley, Mm-hmm. mga local na magaling talaga sa mga lyricist. Ayun. Knowing that, like, I guess that's super important too, because yes, you studied a blueprint, but you're making a whole new blueprint of your own. And that's so important because a lot of people think that it's always like one versus one, or like whoever's at the top is at the top. But the important thing is there's many people doing it, because as there's more people making rap, more people putting out songs, more people having success, it's better for the whole industry because it means it's growing. Mm. And that's what you guys are doing right now. Solid rin eh. Sobrang thankful ko rin na ito yung naging trabaho ko. Yeah. Kumbaga, yung gusto ko talagang gawin na kumbaga, minsan isa lang din sa dahilan kaya ako nag-rap kasi mahilig lang ako manamit ng hip-hop eh. Mahilig lang ako sa mga brand na streetwear, ganun dati. So ako parang sabi ko, sayang naman to kung hindi ko aaralin mag-rap. Mag-rap na lang ako, ganun. Sobrang babaw lang ng dahilan, tas ito na ngayon, parang nang galing din. And ayun, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Sobrang bilis lang ng nangyari sa akin. Parang dati talaga, kasi bata pa lang ako talaga. Trip ko na ito na yung gusto ko Yeah. gawin eh. Gusto ko na talaga mag-rap eh. How does it feel na everything you've been through to right now at this point, being a top artist for Billboard Philippines for 2025, what would you want to say to like a younger Shanty Dope? Wag
wag maglakin. wag magkulang yan. Kasi lagi ako lakin eh. Lagi ako mga eksena. Minsan kasi na ano ko rin sa sarili ko, parang na, nagiging tanga ako sa ibang bagay. Pero sa songwriting dito hindi ako pwede. Dito kaya ko perfectin to. Parang ganun. Parang ganun. Siguro sasabihin ko sa dating Shanty Dope, huwag kang tanga. Pero ayun nga, kasi sobrang sa songwriting talaga, ayun nga, pag sinasabi ko sa mga tropa ko, natatawa sila sa akin. Kasi sabi nila, parang siguro totoo, gano'n, na nagiging tanga ako sa ibang bagay, pero yan sa pagdedesisyon ko sa buhay, pero pag sa songwriting, sa music, sa paggawa ng music, kumbaga hindi ako pwedeng lokohin dito, parang gano'n. And ayun, sobrang nabaliw talaga ako sa music eh. Pag may gusto akong tunog, parang pag may narinig akong foreign na tunog, kailangan hindi ako titigil hangga't di ko siya nape-perfect Yeah. na makagawa ng Tagalog version ng gano'n eh. Yeah. Na daling na siya sa Pilipinas, gano'n. And ayun din, minsan naano ko rin kasi sa may mga naano akong quotes, lalo yung kay Kobe Bryant, tumatak sa akin eh, na pag anumang passion na ginagawa mo, hustling, rap, or kung ano man, dapat maging baliw ka talaga dyan eh. Ganun mo siya True. gugustuhin eh. Parang maging baliw ka sa kung paano mo siya aralin. Hindi yung gusto mo lang. Exactly. Kabaliwan mo siya talaga. Maging Exactly. baliw ka sa music. Ganun. We've seen the passion in you since you've started, and it's been inside you, and you're saying right now that anything that you do in life, have a passion for it, and if you really truly love it, you can be one of the greats at it. And right now I'd like to ask, as our last question, what is the future for a passionate young man like you that's in the rap game? What is the future you see for yourself, and where do you want to take this whole career of yours? Siguro sa future, gusto ko yung magiging future ko, tas para din sa mga next generation, yung pag inaral nila yung music ko, yung masasabi nila na iba talaga si Shanty Dope. Parang ganun. Parang, kaya ginagalingan ko talaga ngayon kasi alam ko para din sa next generation yung may blueprint sila na ano. Kasi ni-imagine ko rin pagdating ko ng 40s, 30s, mas malalakas na yung mga rapper, mas advanced na sila, mas wild na yung mga yun eh. And ayun, gusto ko maging blueprint nila na alam mo, pag inaral nila yung mga classic na ano. Pero sa tingin ko, ayun yung gusto kong mangyari, yung pag umabot ako ng 40, 30s, ganun. Kung anong taste ng kabataan nun, kung anong wave nun, siguro kaya ko pa rin makagawa ng ganung sounds eh. Exactly. Parang gusto ko kasi mangyari sa career ko, parang Lil Wayne, Eminem, Kanye West, yung parang anytime silang magpahinga, tas kahit anong oras sila bumalik, ang lakas pa rin nila, ganun. Yeah. Hindi sila nawawala, ganun. Ayun, ganun yung gusto kong maging future ng ano, tas gusto ko maski 40 na ako. Kung ano yung taste ng mga kabataan nun, kaya ko pa rin gawin. Ganun. Yes. No, we see that for you. And the thing is this, you've been doing it since such a young age. You're still so young. You still have so much farther to go. We're excited to see what the future is for you. We know you're going to be there. And someone like you that's so passionate about the music is so in tune with the culture. I believe exactly what you're saying. You're going to be 30, you're going to be 40, and whatever the wave is then, you're going to be able to make sabay with it. And we're excited for that for you because you love the culture, you love the music, and you're truly one of the top Filipino artists, not only here for this year, but for the future. Yeah, solid. Yeah. Well, Nakaka-excite yung mga next na mangyayari. Solid. Maraming salamat. no, thank you. This has been Billboard Philippines Volumes with Shanty Dope, and we're so excited for you. He's a top artist for 2025. We're looking out for more. Yeah. Billboard Philippines.